din ang ating Vice Mayor Chi Atienza. At ang ating mga konsyal, ang Tercera Distrito, Pa Pogoso, Miley Atienza, Karen Albarbar, sila po nandito at nakikisa. At ang ating mga barangay chairman sa 3rd District at buong Maynila, na dumako pa rito, ang lalayo. May Tondo, Santa Mesa, San Andre, kumpleto na rito halos lahat. Welcome po kayo sa 3rd District of Manila. Mga kagawad, Secretary Treasurer at special mention yung mga XO, mga balagong sa gabi. Yan talaga mga katulong natin na bigay ng tulong, aksyon sa mga or what you call peligro de ora ng ating barangay. Dito po tayo ngayong umaga. Nagsasama-sama tayo upang patuloy na inahanda ang ating syudad sa mga hamon ng nagdaan, katulad halimbawa ng matinding pagbaha, hindi lang sa Maynila kundi sa buong Metro Manila. This facility will empower our people to have a proper data, or what you call data management and monitoring of flood water going around our city, riverside, and creekside. And this facility may, particular to, may save lives with accurate data, timely action, and information. I think we may save lives and property during challenging, not years, but every year of our life. Kasi every year may bagyo. Kaya minabuti namin, ano ba ang pwedeng gawin ng pamahalang lungsod o ng lokal na pamahalaan sa suliranin ng flood control while the national government is addressing it now, no? Ano yung mga bagay naman na pwedeng gawin ng bawat lokal na pamahalaan upang maging bahagi ng solusyon, hindi para ituro ang daliri kung kani-kaninong mukha, but to act on the matter to help its citizens or constituents. Here we are today. Whether nature o pagtatanim ng mga halaman sa ating kapaligiran, whether technology, whether facility, and of course our human resources in the city of Manila. Kaya pumanatag kayo, hindi lang tayo sa teknolohiya at mga halaman o nature, humahanap ng tulong upang maging bahagi ng solusyon, bagkus pinalalakas din natin ang kasanayan ng ating mga bahagi ng pamahalaan, particular na ang ating human resources. With the facility above of this building, we may have more data analytics, measuring problem, projecting plans, and cushioning or create action plan to cushion masamang magiging epekto ng isang hamon sa ating pamayanan. So, yan po ay mga paghahanda o mga gamit na in my own little way that I acquired going to school and places across the globe, begging whatever we can adopt in our community. This is where they started. With the right data, you can create right action plan. Hindi na to yung alam yung
pupunta ka sa Pokyaps, no? Upo ka doon sa isang lamesa, tawa ka ng bolang bilog. Bolang bilog, huwag tutulog-tulog, baka, baby, bobo. Kung nanonood kayo ng araw, hindi na natin kailangang hulaan. Our leaders in the respective agency will have enough tools na ibagay naman sa limited resources natin and efficiently confronting our recurring yearly problem. And it's all about saving a life. Lives better, but every life, every person, every human being that we may and can save is one success. Or kumbaga sa mga shout out sa mga naglalaro sa lupa, may tarya, may guhit ka. Tingin ko yun po ay isang katagumpayan ng sino mang pamay. Pangalawa, as you all know, pare-pareho naman tayo halos lahat dito. Hindi naman magkakaiba lugar natin, kaya very unique ang Maynila. Isa sa malaking suliranin ng mga barangay, kayo to, you know this very well, is yung mahirap nating nasasakupan na may 1/2 metro kwadrado na tirahan. O nakikipisan lang. 3, 4 sila sa pamilya. Higaan, chichaan, etsasan, kusina, at yun na yung buong bahay. Like katulad ng bahay na. Isa sa nagiging suliranin ng mga barangay, walang maburulan. Sa eskinita na lang, o sa labas ng barangay hall, o minsan sa barangay hall. Yung iba naman maswerte, magaganda ang mga barangay hall, medyo malalaki. At yung ibang barangay naman, nagpapagawa pa ng chapel. But 896 barangays, just imagine, all over the city. Talagang minsan sumasakit ang ulo ni Kagawad, ni Chairman, pag nilalapitan sila, saan po namin ibuburo? Kaya kumisa sa eskinita. Kaya, I think yung iba sa inyo na-experience na. Patay na. Inililigtas pa. Pag may sunog. O binubuhat yung patay, baka matos ka eh. O yung experience ko sa Damka, mga taga Santa Mesa. Pinasok ng tubig yung Damka. Wala makapasok na pamahalaan. And I've showed them how to do it. Ewan ko kung nakita nyo yung litrato na yun about 7-10 years ago. We went inside in the middle of Damka kasi pumasok na yung what you call San Juan River, no? Pumasok na. Ano yung tabo eh. Parang planggana ho yung Damka eh. Pagpasok ng tubig nun, tatagal po. May burol. Buti naman yung kabaong lumulutang sa baha. But, you know, it may sound funny and come to think of it in hindsight, kutsang hirap talaga maging mahirap. Sa totoo lang. Yun naman inire-request ng mga taong bayan. To address such possible incident. Now, the poor people, ang mga mahihirap nating mga tagalungsod ay magkakaroon na ng fully air-conditioned public burulan sa tabi ng sementeryo. Sa lahat ng pamilya, sa future, magdala kayo ng jacket.
Giginawin yung bangkay dito. Opo, we opted to, inisip namin na tugunan yung kahilingan ng mga may hirap nating kababayan at yung inire-request ng mga barangay official na kumare magkaroon na ng sentro na Borulan. Walang tosgas. Dadalhin nyo lang yung bangkay nyo sa kasarili nyo. O pagkayari, mamimili na kayo. Dalawa titira sa inyo. Apoy o uod. Dalawa lang. Isang tempot mo lang. Lilibing mo na to dits. O gusto mo naman, iuwi yung isang kultura na maiuwi mo yung ash or abo. Isang tempot mo. Isang apat lang nasa libing. So there will be a public chapel dedicated to, particular to the poor people or families in Manila. Dahil kahit mahirap ka at patay ka na, we, the government, must give back dignity. Kailangan maibalik natin ang dignidad sa labi ng mga kapwa natin Manileño. Mano pa yung mga bangkay na nakikita natin na tumimbwang na lang sa kalsada, hindi dahil sila'y pinatay, kundi sila yung mga pakalat-kalat na isang araw, bumigay na lang ang kanilang katawan. You always give dignity to human being. Pangatlo, isa sa malaking problema ng mga mahihirap nating kababayan, yung unclaimed body. Umabot tayo sa sitwasyon ng pag-upo ko, nakakita ko mga kusyal, nakakita ko ng tapa. Halos kulay tapa na yung bangkay. Just imagine that it's you. Nobody claimed. And you're just being stored na nakasako, nakatela. I mean, one, yung sanidad for the living person, but the dignity sa buhay ng tao o sa labi, kahit bangkayan, may dangal yan. And for the first time, this facility also will build a coroner's office where yung mga labi na matagal na tatenga ay maaalagaan ng inyong pamahalang lungsod sa isang maayos, tama na pasilidad. So, mga kababayan, patuloy kong dinidinig sa mga manunod ang inyong mga kahilingan na sana ay merong ganito, sana ay merong ganyan. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng sana ninyo, tutuparin ko, ay sala lang ang problema. Choppy na lang ang problema. Pero, we will do our best in our own little way. In the speed of light, always mabilis ang kilos. Mabilis ang pagpaplano, technical, mabilis implement, mabilis maganap ng kakayanan. So that's why I invited you today to go and send a message for your fellow chairman all over the city that soon, in a year time, meron ng pasilidad sa hihingi sa inyo na tulong. At yung mga halos linggo-linggo o buwan-buwan yung suliranin bilang barangay official is now being addressed by your city government. And the request of our people na magkaroon ng disenteng Borulan